Amen. Naranak mo? 99, the lily of the valley. First stanza now ready, sing. I have found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Sing on. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Last stanza now. Amen. Nor yet forsake me here, why I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With His manna He my hungry soul shall fill. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Salamat gid. Palagumong ko. My salvation up to
salvation unto me. I know how that would go. The battles I will face, forever running, but losing the race, were it not for grace. Forever running, but losing the race, were it not for grace. Alright, so salamat sa Diyos, no? Sa iyang grasya. Amen. Grace is receiving what we do not deserve. Amen. So, hindi kita deserve, hindi natin deserve ang langit, yet gingrasyahan ta sa Ginoo. Muna pirmi, no? Para bulong na sa mga hangin sa ulo ta. Na kung naintindihan ta ang grasya sang Diyos, bulong na sa mga tikalon nga mga tumuloo. Amen? Sa mga bugalon nga mga tumuloo. For in reality, wala gid ta sang ipabugal. No? Kay pabor lang ni sang Dios. No? And pasalamatan nato na sa aton nga Ginoo, kag hindi lang paagi sa mga tinaga kundi paagi sa aton nga buhat kag willingness nga mag-sakripisyo. Amen. Kag willingness nga masakitan, mabugatan sometimes, no, mabudlayan para sa Dios. No, kaya ang tendency nato nabi kung ga-experience kita isa sang kabugat, sang kapait, galuya kita. No, when in fact ang Bible gahambal, it is a privilege to suffer, for His name's sake. Munang example sa mga apostles in Acts chapter 5 nga ginbakol sila, ginpriso sila, ginbakol sila, yet they, they went rejoicing because they count themselves worthy to suffer for the name of the Lord Jesus Christ. Okay? And of course, no, padayon nato na dalon sa pagpangamuyo ang mga daily nga ministries naton diri, amen. Especially mga kalag sang tawo. The main thing, no? The main business of the church, tandaan nato na. And I believe nga ang mga prayer warriors is one of the very important foundation of the church. Amen. Because everything will never be successful without prayer. Muna nga hindi ta pag-i-underestimate ang prayer time, no? Seryosohon naton because kabalo kita nga ang tanan nakasandig na sa pagkaseryoso naton sa pagpangamuyo. So I hope, no, nga ato na nga himuon kag of course badayon naton pangamuyo gid, no, ang daily nga revival, amen. Okay, ara na naman na iya sa aton mo, no, kag pangamuyoan ta mga kauturan naton sa iban nga bahin sang Pilipinas, amen. Natipigan sila sa Dios sa mga kauturan naton to sa Manila, sa iban nga bahin sang Pilipinas, kag ang mga kauturan naton nga sagwa sang pungsod. Ang mga manogbakasyon, no, ipadalo naton sa pagpangamuyo ang pagtipig sang Dios sa ila,
kag ang mga provision, ang protection nga ihatag sang Dios sa ila, kag ang power, no? Kaya tikon mag-travel, siyempre makapoy na mo. So they need power, they need strength. Amen? Supply, safety, and strength. No? Protection, provision, and power. Kinanglano nila na sa pagbiyahe kag para nga maging kaupod man naton sila diri. Amen. So mabalaan na lang nato na kung sinong maabot dito, amo na sila eh. No, kung sinong maabot din nga tagagwa sang pungsod, amo na sila. Ang magabakasyon, no? And specifically hindi naman ialipod sa aton ang family ni Brad-Niel, no? From US man nga magabakasyon. So niya balaan nato ni nga family ni Brad-Niel, pero magluwas na may ara pagid. Ang mga kauturan kita nga magabakasyon sila. So, iampo naton sa Dios, amen, kag mga kauturan naton to sa guwasang pungsod, labi na mga matutom, ipag-pray naton, no, nga ang Dios mag-bless sa ila more, amen, maghatag sa ila sa dako nga tagipusoon, dako nga mata espiritual, para nga makita nila, no, dako nga kamot, amen, sa paghatag, para nga, of course, ma-maximize ang purpose ang Diyos sa mga blessings ang Ginoo nga ginahatag sa aton kabuhi. No? Kay kung hindi kita maghalong, kag kulang sa prayer, kabalo ka mo, damo nakita kung mga tumuluong tsaktugin na tuod, no? They have passed the test of poverty, but they failed in the test of prosperity. No, nabuhi man taga ni sang pigado ta, nagamit ta sang Dios, pero nag-abot ang tion nga anay may kulokwarta na ay pambihira. No, undiin pa nga may kulokwarta na dito pa nagbinagit. No, so amo nang hindi mayo. That is a sign nga hindi ta masaligan sang aton nga Dios. Okay? And we turn our faith to the blessings and not to the blesser. So that's what is wrong. So I hope mga kauturan nga hindi naton i-fail ang purpose ang Dios. Kag ang prayer ta hindi lang ang prayer naton sang wala pa, Lord, i-bless ako kay gusto ko magamit mo ako more. Hello. Delikado kay sang ara na hindi na more, less na. No? Sana less na ang time mo sa simba, na less na ang time mo pangalagad, na less pagid ang time mo sa hatag, labutaw. No? So, but anyways, let us pray for them. Amen? Kaya nakita ko, di ko na seryosohon lang sang mga membro, pambihira. No, aragin man na, no? Hindi gid problema sa Dios, ang problema gid sa mga tumuluo. No, inablang hindi na pag-ipaagi sa pulis. Kung kisa amo ng batasan sang mga tumuluo, no? Iti alagyan man lang tayo, di bla? Alagyan man lang tayo. Kaya hindi na aton, alagyan lang ta. Intended na nga para i-bless ta. So anyways, let us pray tomorrow sa aton yung pagpanimbahon, amen? Kag kabalo ka mo kung naga-follow up ka mo, kag naka-encounter ka mo blas ang mga muna, no, mga problem sa inyong mga disciples wherein nagaluya sila bangod sang mga bagay, no, nga sila man ang may kahimuan. Tama? Umunang siling ko blas sa inyo nga sinong nag-commit how? Di bla ka mo man? Ngagin pilit ka mo mag-commit? Why man? Inyo man na personal? Di ba? Oh. So, kung ma-fail ka, it does not mean nga total failure ka. Kinanglanon lang daya, no, hindi mo lang pagdulaon ng commitment mo sa Dios. Kag tinguhaan. Amen. No, hindi nga mag-untat ka, kay mag-untat ka, nagdako na ginsala mo sa Dios. Nagdugang na ginsala nimo sa Dios. Amen. Oh. And do you think kapalagyo ka? Hindi man, hindi magyapon. Mauntat ka, do you think kapalagyo ka? Diriya kapalagyo ka, pero sa Diyos kapalagyo ka.
hindi ka gigapalagyo sa Ginoo. No? And dalon mo na nga guilt, dalon mo na nga kaso nimo, atraso nimo sa Dios, no? Samtang buhi ka. Kagatubangon mo na sa Ginoo pag-abot sa tion. Amen. Siling ko sino man lang sa aton nga wala failure. Ang importante hindi ta pagtalikdan ang commitment ta. No, padayon lang ta kay ang time will come wag nakita na sa Diyos. Amen. Sige. Are you ready now? Let us go to the most important part sang aton nga pagtililipon, no? Before sang aton nga prayer time, kadto ta anay sa challenge, no, sa pulong sang aton nga Ginoo. Amen. So, liwat, I request everybody to please stand and let us open our Bibles in Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Basahon naton mga kauturan, no, ang verse number 20. Verse number 20. All right. Dungan kita magabasa. Ready, go. By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Mag-pray kita. Sa imo labing gamhanan niya Dios, nagapasalamat kami sa privilege mo ginatag sa amon. Sa diin Ginoo Amay, makapadayon kami sa pagtuon sa mga pulong, and ga-pray gid ko Ginoo, hatagan mo kaalam ang kubos mong alagad, hatagan mo Ginoo Dios sang power, hatagan mo Ginoo Amay sang passion sa pagtudlo, sa pagwali, and help me to say the right words, and ang prayer na kon Ginoo Amay nga katulad sang mga Berean believers, they would receive your word, Lord, as the word of God and not as the word of man. I am praying ikaw ang magpanguna sa amon, magabay sa amon, ginadayaw ka namon, ka ginapasalamatan ka sa ngalan ni Jesus Christ nga amon Dios agmanluluwas. Amen and amen. Okay, palihog balik sa pagpungko, madamo gid nga salamat. Again, no, ari kita sa aton series of preaching na hanungod mga kauturan sa aton nga topiko about the Heroes of Faith Hall of Fame, or listahan sang mga baganihan sa pagtuo. Alright, kagapasalamat kita mga kauturan nga may ara nga mga alagad sang Dios, may mga anak sang Dios, wherein ang ila kabuhi naging dako nga example sa aton when it comes to our faith. Now, ang aton pagatunan sa sining gabi is about the faith of Isaac. Ang pagtuo ni Isaac. We know nga si Isaac, anak mga kauturan ni Abraham kag ni Sarah. Okay? Kag siya ang promised heir. Siya ang ginpromesa sang Dios nga magiging manunubli ni Abraham. Okay? And we need to understand that Isaac's birth was a miraculous birth. Amen. Barren ang iyang mama, si Sarah. Both sa lingon sang barren, hindi makabata. Pero mga kauturan, we need to understand that with God, nothing is too hard. We need to understand that with God, nothing is impossible. We need to understand, mga kauturan, that when God promised, He will fulfill it. Now, we need to believe the faithfulness of God. Tuuhan tayo mga kauturan, ang katutom sang Dios. Amo na ang basang Biblia, ni pintok sa pulong sa Dios, wala ni isa diri nga hindi matuman. That's the infallibility of the Word of God. Now, why the Word of God is infallible? Because our God who said it is faithful. That's why everything He said will be fulfilled. Tanan nga ginhambal mga kauturan, matuman.
Okay? Kay may matutom kita nga Dios. Kita yung nga tao kay sa adamo ta ginhambal nga ginakalipatan ta. And sometimes mga kauturan hungod naton nga ginapanginwala. Di ba? Oh, but we need to understand mga kauturan nga ang aton Dios, He is a faithful God, and whatever He said, He will fulfill it. Ano man ang iyang ginhambal, yan na tumanon. And ang life ni Isaac is a proof. Pamatuod ni mga kauturan, no, nga ang Dios naton matutom. Pamatuod ini nga pag ginhambal sang Dios matuman. Amen? Kag, of course, no, tagsa-tagsa sa aton, no, we need mga kauturan to be aware of our personal faith. Hello? We need to be aware of our personal faith. Okay? Kag in-nurture naton ang aton personal faith. Kaya hindi pwede nga magsalig lang taya, although we can avail sang blessing mga kauturan, sang pagtuo, sang mga tao sa palibot but we need to take care of our own personal faith. Na hindi lang na pwede nga magsinalig lang kita. Now, sa pagtuo sang iban. Okay? Now, sa siningang gabi, I will give you some points here nga ako nakita, no, sa pagtuo ni Isaac. And I believe mga kauturan, hindi mo na di pag-ilista kung hindi blessing ang iya pagtuo. Amen? No? Hindi na di pag-ibutang kung hindi blessing ang iya nga pagtuo. No? Kag isa ka remarkable mga kauturan sa pagtuo ni Isaac nga makita man naton sa mga heroes of faith is ang iya nga submission. No? Ang iya nga pagka-submissive. But of course, may mga factors diri mga kauturan nga nagiging rason. Alright? Sa pag-build, sa pagtuo ni Isaac. Na? Ang pagtuo ta, may mga factors ina, may mga reasons, may mga rason, no? Nga magabulig nga ang pagtuo ta, mag-grow. Ha? Hindi na siya sila nga instant. Okay? Hindi ni siya nga daw magic beans bala, nga pagtanong mo, sige, no? Walang dugay, kapala mo nga na. It will go through a process. No? Our faith will go through a process. Maagi ni siya mga kauturan sa proseso. Alright? And here are some factors that help build the faith of Isaac. Number one, nga nakita na kon, of course, kung nagatuon ka mo, may mga makita man ka mo, but as for me, sa may personal nga pagtuon mga kauturan, sa kabuhi ni Isaac, amo ning pila ka bagay nga nakita na kon. Amen. Hello? No? And kita may pagtuo ta. Let us learn from the life of Isaac. Kay everything that is reason in the Word of God is for our learning. Ang makita naton sa pulong sa Dios, ginpasulat ni sang Ginoo for our learning. Para makatuon ta. Para makabenepisyo kita. Amen? Gikan sa history sang mga baganihan sa pagtuo. So number one, the faith of Isaac was a result of an influence. Influence. Influensya. Alright? Kagabalo ko mga kauturan, when we speak about influence, ang pinakadako nga nag-influence kay Isaac, I believe, was his father. His father. Lalawan nyo bala? Balik ko sa verse number 17. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac. And he that had received the promises offered up his only begotten son. Now,
Kabalo ka mo mga kauturan, although bata pa si Isaac, sang ihalad tani siya ni Abraham, pero may buot na to siya mga kauturan. May buot na siya. Kung balikon nato ng Genesis chapter 22, makita nato ang account no? Nga ang Diyos nagsugo kay Abraham nga ihalad ang iya anak sa Mount Moriah. Alright? Kag ginakabig ini nga account nga the ultimate test sa kay Abraham. Amen? Amo ning pinakadako nga pagtilaw sa kabuhi ni Abraham. Nga ang promise nga year, ihalad. Hello? Kagkabalo sa kung ihalad, bot silingon, patsyon, no? Kag sunugon. Well, iya bugto nga anak. Pero makita naton mga kauturan nga, very early in the morning, sa Abraham, dala si Isaac, ang iyang mga tawo, ang kahoy, ang kalayo, ara. So, sang lapit na lang sila, siling ni Abraham sa mga tao niya, pabiling nga mo dire, kami na lang malakat sang akon anakag, magasimba kami sa Dios. Sa nagalakat na sila, namangkot si Isaac, Father, ara ang wood, ara naman ang fire, but where is the offering? Hello? Where is the offering? Ang sabat ni Abraham, no? Son, God will provide an offering. So pag abot nila mga kauturan, plastar ni Abraham ang altar, plastar ya ang mga kahoy, gagatong, kag pagkatapos sina, iya gapos si Isaac, kag plastar sa altar. Okay? I believe dito na mga kauturan na balaan ni Isaac nga siya ang ihalad. Why ta mga kauturan may makita sa Bible na si Isaac nagreklamo sa iyamay? Na? Why siya nagreklamo? He submitted to his father. Kung anong imuon sa iya amay, mga kauturan, why siya nagreklamo? Alright? So, kabalumanta mga kauturan nga, sa ga-observar si Isaac sa iya amay, nakita niya kung ano ka Diyos noon ang iya amay. Nakita niya kung anong pagtuo ni Abraham. No? Kaya ang submission ni Abraham sa iya Diyos, amot to, I believe, ang isa ka naging dako nga influence sa kay Isaac. So that's why kita ba lang ang mga parents, we need to be very careful about our faith. Hindi naton pag-i-take for granted ang pagtuota. Why? Because we are influencing our children. No? We are influencing our children. Gapanilag na sila. Galantaw na sila. Amen? Kag I believe, wala lang takabalo siling nila, influence is a power, no? Not seen. But it already became a part sang aton kabuhi. It affects us. Hindi mo makita, pero wala ka lang kabalo, no? Samtang galantaw sila sa imo, gaka-afektuhan ang ila panghuna-huna, gaka-afektuhan ang ila tagipusoon, gaka-afektuhan ang ila kabuhi. No? You just do not know. Amen? Kaya ang tao iya gapangita sang sulundan. Mula siling ko kadamo sa ato nakapasar bangulan sa panuno. Busiling ko nakapasar ka, tsakto panuno mo. Na? Manuno naging malang ta, sunon ta na lang ang insakto. Hindi ang sala. Alright? So kabalo ko mga kautuan, although ang Diyos among aton perfect model, ang Diyos among aton perfect example,
But we need to understand this. Siling ni Paul, follow me as I am also of Christ. In other words, no? Hindi nato nakita ang Diyos. Amo na gani may mga anak siya nga nauna sa aton, may mga anak siya nga ang mga pagtuo na grow na, nga nauna sa aton, yan maging tululoko naton, maging sulundan naton, and let us allow ourselves to be influenced by them. Amo na kamo nga mga pamatanon, pasalamat kamo kun ang inyo mga ginikanan, especially ang inyo tatay tumuluo. Hello? Kag challenge man ni sa aton nga mga tatay, no? That we should not take for granted, we should not belittle, no, our faith. This is very, very important. Okay? So nakita niya mga kauturan, how his father submitted to the will of God. Amen? Nakita niya kung paano mga kauturan sunod sang iyang amay ang iyang Dios pamatuod sang iyang pagtuo. Nakita niya, no, sa iya amay nga ang pagtuo sang iya amay ga-prioritize sa Diyos. Ang pagtuo naton will motivate us to make God as our priority. Amen. Di ba ano nga basang Bible? No? If we want to follow Christ, sometimes we need to choose between our family, between ourselves, and God. Kag nakita ni mga kauturan ni Isaac sa iya amay, naging prioritize ni Abraham ang Diyos kaysa iya nga anak. Amo na kita, hindi tapag kahisaan kung ginauna ang Diyos. Magpasalamat ako ng aton ginikanan, makita naton nga gina-prioritize ang Diyos. Sometimes kung hindi ta ka-intindi, mag-jealous ta. Amen? Nga sometimes masiling kita nga, puro na lang na Ginoo, puro na lang na ministry. You see? But of course, kinanglanon balansihon taman. Are you with me? Kinanglanon balansihon taman, kay basi tuod bala nga mouth balance naman. Pero ang point naton mga kauturan is this, no? Isaac was influenced by his father. Not only he was influenced by his father, but he was influenced, I believe, by his father's stewards. By his father's stewards. Sinong sulugoon ni Abraham? Nga ginsugo niya? Nga mangita sang asawa para kay Isaac? Si Eliezer. No? Kabalo ka mo mga kauturan, kung tunan naton, grabe ding pagtuo ni Eliezer. No? Uy pa to saya kakadto mo sa lugar ni Bethuel nga utod ni Sarah. No? Pero kay ginsugo siya ni Abraham, kagatuo si Abraham mga kauturan, nga ang Diyos magahatag sang palangasawon sang iya anak nga si Isaac kay bag-o lang da napatay si Sarah. No? So normal na sa bata nga grabing kasubo pag ang iloya mapatay. No? So, and it was time na ginman siguro yang mga asawa si Isaac. You see? Kay para nga, of course, no? Maibsan ang iyang kasubo. But, ang point naton mga kauturan diri nga, kung lang taon naton, kung tunan naton sang maayo, ang pagtuod dire ni Eliezer motivated him to obey his master.
it was not only because of his master, but he also believed in God. Kaya kung lang taon natin, di grabing grabing prayer ni Eliezer. Look at Genesis, balik ta sa Genesis, aring account. Genesis chapter 24. Okay? May lamod man kay ti sa kalibutan subong balintong. Na? O ari, love story man ni Isaac. Genesis chapter 24. Okay? Hindi ka mo mahisa kay isa akon may Eliezer ka mo ti. Na? 42, lantawa. Ano nga masang Bible? After ni sa ginsugo. Sa 39, anay, and I said unto my master, peradventure the woman will not follow me. Yati ko lang babae, abi, hindi magsunod. And he said unto me, the Lord before whom I walk. Grabing pagtuog niya ni Abraham. Sila niya, will send his angel with thee, and prosper thy way, and thou shalt take a wife for my son of my kindred, and of my father's house. Sila niya, ang anghel sang Dios upod sa imo. Okay? Then shalt thou be clear from this my oath, when thou comest to my kindred, and if they give not thee one, thou shalt be clear from my oath. And I came this day unto the well, and said, O Lord, God of my master, Abraham, if now thou do prosper my way which I go, behold, I stand by the well of water, and it shall come to pass that when the virgin cometh forth to draw water, and I say to her, give me, I pray thee, a little water of thy pitcher to drink, and she say to me, both drink thou, and I will also draw for thy camels. Let the same be the woman whom the Lord hath appointed out for my master's son. And before I had done speaking in mine heart, behold, Rebekah came forth with her pitcher on her shoulder, and she went down unto the well and drew water, and said unto her, let me drink, I pray thee. And she made haste and let down her pitcher from her shoulder, and said, drink, and I will give thy camels drink also. So I drank, and she made the camels drink also. And I asked her and said, whose daughter art thou? And she said, the daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bare unto him. And I put the earring upon her face, and the bracelets upon her hands. Now, kung basahon natin makita natin mga kauturan, paano nagtuman si Eliezer out sang iya obedience sa kay Abraham, but I believe mga kauturan, also because of his faith in God. Believing nga ang kabubuton, ang gusto sang iya agalon nga si Abraham, kabubuton sang Dios. Kako lang taon naton sa verse number 66. Lanta, ginsugatan na din niya si Isaac. Pagkasugatan niya kay Isaac, lantawa. Verse 66. And the servant told Isaac all things that he had done. Ginsugiran niya si Isaac sang tanan nga natabo. Paano ang Diyos naggabay sa iya? Paano ang Diyos nagsabat sang iya prayer pertaining mga kauturan sa iya palangasawon? Naintindihan nyo? So ang pundasyon diri makita naton ang prayer. And I believe mga kauturan, it had an impact sa pagtuo ni Isaac. We need people around us whose faith is visible. Kinanglanon ta sa mga tao sa palibot naton nga ang pagtuo nila makita. Makita paagi sa sa ila obedience and submission to the will of God. Amen. Alright? Makita sa ila action. Okay? Makita sa ila gawi. We need people who are making their invisible faith visible. Making their abstract faith into a verb. No?
A faith that is a noun, converting it into a verb. Nga makita mga kauturan sa kabuhi, sa actual nga pagkabuhi. Whether we like it or not, listen. Our faith is affected by the influence of those nga naging example sa aton. Nga nagtutom ka simba. Gustuhon tamang kag sa hindi, may nakita kita nga matutom ka simba. Nga nagtutom ta pangalagad, gustuhon ta kag sa hindi, kay may nakita kita nga gatutom pangalagad. Nga naging maalwan ta because may nakita kita nga maalwan sila. Are you with me? Ang malain nga influence nga kuripot ka kay manakita ka man nga kuripot sa simbahan. Ha? Amo niyang malain nga influence. No? Negative ang impact sinaya sa pagtuo naton. Naintindihan niyo? Nga talagsa ka lang gasimba. Kay may nakita ka man, kagigintulok mo, nga talagsa lang gasimba. No? We need mga kauturan a positive influence. We need a positive influence. No? To na ako, may mga nauna sa akon nga nag-influence sa pagtuo ko. Una aton Pastor Fernandez. Mga pastors, mga kauturan niya nauna sa akon. Na? I am observing them. I have learned so many things sa ila. Ang mga specific ng mga experiences nila. Alright? Nga na-share. Or sometimes, nakita ko personally. And the good thing is, praise the Lord, it influenced me. No? It helped me with my faith to grow. Okay? So, hindi paglantawa ang negatibo nga influence. Pili ang positive nga influence. Hindi pagtulo ka nga ang mga pagtuo nila problematic. Tulo ka nga ang ilang mga pagtuo naga-thrive. Naga-grow. Amen. Okay? Wala mong amo man na ma-influensyahan nga malang mo. Primero, okay ka man. Galing kay nakasugata ka, nakakilala ka, nakaabyan ka, sang negatibo, critical, amo na pirming ginaistorya sa imo, sooner or later, na-influence ka. Hindi ka man chismusa sang una. Hello? Oh, hindi ka man talok sang una. Oh, hindi ka man rebelde sang una. Na-influensyahan ka lang. Di ba? Amo na nga, we need to be very careful kung sino ang mag-influensya sa kabuhita. Praise the Lord. Isaac was influenced by his father's faith. And his father steward's faith. Alright? No? And, of course, I believe his mother's faith also. Okay? Ang pagtuo man sa niya iloy. Kaya gina-include man ding iluya mo. Gwapo, no? Kaya ang nanay kang tatay ang idiya na lista di baganihan sa pagtuo. What a blessing it is to have a godly heritage. With parents who both have strong faith in God. Amen? Bulahan gid si Isaac. Nanay kag tatay agid iya, no? Nalista sa listahan sang mga baganihan sa pagtuo. Okay? And both of them influenced
Isaac's faith. Okay? So Isaac's faith was a result of an influence. Number 2, Isaac's faith was a result of an intimacy. Intimacy. In chapter 24, Genesis chapter 24, verses 62 to 63, sang-ari na no? Dala na ni Eliezer, pabalik na si Rebecca. Alright? In verse number 61, okay? And Rebecca arose and her damsels, and they rode upon the camels, and followed the man. Sino lang man? Eliezer. And the servant took Rebekah and went his way. And Isaac came from the way of the well Lahai-roi, for he dwelt in the south country. Look at sa verse 63. Take note of that. Markahin nyo. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. I want you to take note the word, no? He went out to meditate in the field at the eventide. May oras gid sa pag-meditate, sa pagpangamuyo, sa personal devotion, si Isaac. He was a man of meditation. Ang buot silingon ano ni? This is a proof that Isaac has an intimate fellowship with God. Hello? Now the question is, do we still have time for meditation? Do we still have time to talk to God? Nga mag-istorya sa Diyos? Makipaghinunanon sa Diyos? You see? Pag wala kita sang close nga fellowship sa Diyos, never expect that your faith will grow. Kinahanglanon ta maging close sa Ginoo. Remember Moses? Muna perminampal ko. When he stayed with God for 40 days and 40 nights at Mount Sinai, sang pagpanaog niya, anong naobserbaran ni Joshua? Gabanaag ang nawong ni Moses. Ang glory sang Diyos nagsaylo kay Moses. Anong buot silingon? The more we will be intimate with God, the more we will be close with God, no? Ang resulta, mga kauturan, maayo gid. Kita nyo ang glory siyang Diyos nagsaylo kay Moses? Ano po sa lingon? Buligan ta sang Diyos sa aton pagtuo basta close kita sa Diyos. Basta intimate kita sa Ginoo. Amen. No? You will have to know more God. Mas makilala naton ang Diyos. Nadawa, istorya ka sa isa katawo. The more mo siya ginaistorya, the more mo siya makilala. Hindi mo makilala ang tao pag wala ka ga-istorya sa iya. Wala ka ga-spend time sa iya. Amo na gani kong kisa, no? Diri, ang bata, matingala ka nga sa lawayon. And then, kisaakigan mo lang, banatan mo lang, no? Ang response mo sa iya, hindi tama. Why? Why mo siya makilala?
Nga sa balay gali nila na, wala na pagpalangga siya nga na-experiensyahan. Sa balay gali nila na, kagamos ang ila panimalay. Sa ila balay, ginabuli siya. Hello? Ginamaltrato siya. Paano ka makarespond sa isang insakto? The more mo siya makilala. Istoryahon mong bata. Amen? Dira mo, the more mo siya makilala, the more ta nga makarelate sa isa ka person, konpirmita siya ginaistorya. The more ta siya makilala. Mabalaan ta, anong likes niya, anong dislikes niya, pirmi ko ni ginahambal. Di ko mabalaan ta kung anong gusto niya, kung hindi niya gusto, kung di makarelate ta maayo sa iya. Ha? Kung sili ko pala, favorite color niya, blue, baklan mo yasang pink. Balaan mo nga, ang kalipayan na iya nga color, blue, baklan mo yasang pink. Hello? Oh. So, di paano na, amo na kisa, ang ginahimo taya, ang hindi gusto sang Diyos. Why? Because we are not close with God. No? Hindi takabalo sang mga desires ang Diyos. Sa mga likes ang Ginoo. The reason why, mga kauturan, kahapos lang sa aton niya, maghimo sang mga bagay nga hindi makalipay sa Ginoo. Why? Because we are not close to Him. Na? Makarelate kita maayo sa Diyos pag close kita sa Ginoo. Mabalaan ang gusto niya mo. Hello? Oh? So, amo ni si Isaac. He has time every night to talk with God. David, ano nga ba sang Bible? Si David, gapangamuyo siya 3 times a day. Ha? Daniel, ang tawa si Daniel, may time man siya sa pagpangamuyo. 3 o'clock habit. Hello? He would open his window facing east, facing Jerusalem, and he would pray. Great men of faith are men who has lives intimate with God. No greatness without intimacy with the Lord. Ha? Oh, paano ka maging great? Kung hindi ka close sa Ginoo. The greatest personality. The Lord. Amen? Ang Diyos. So makita natin mga kauturan nga si Isaac was close with God. No? Now, in 25 verse number 21. Chapter 25 verse number 21. Okay? Look at that. Halin sa verse 20. And Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife. Ha? Ang iban daw lapaw na 40, no? Okay? Ang wife pakaabot 40. Oh. Uy, hindi kayo nag-iisa. Oh. Ito Isaac was 40 years old when he took Rebekah to wife, the daughter of Bethuel, the Assyrian of Padan Aram, the sister to Laban, the Syrian. Look at 21, arang pinaka-verse ta. And Isaac entreated the Lord for his wife, because she was barren. Hindi haren ha, barren. And the Lord was entreated of him. And Rebekah, his wife, conceived. Hello? Kita nyo? Grabe ni sa pangamuyo si Isaac. Ang asawa niya, hindi man kabata. Kag
kabaluman sina si Isaac nga siya miracle baby man. Kay ang iya nga iloy no bintaan Diyos na sa nagbusong sa iya. You see? And right here, nasulit naman nga ang iya asawa, hindi man kabata. So ano ang makita naton? No? Intimate nga prayer sa iya Diyos. Ha? So mga proof ini mga kauturan that Isaac was close to God. Men of faith are men of prayers. We will never have a growing faith unless we will be prayerful. Okay? Sometimes we wanted to be great, but we do not want to pray. Gusto ta, pakamayuhon sang Dios, pero way taga-pangamuyo, tudo. Waay tagapalapit sa personalidad nga kaya kita i-bless. Gamiton tadi no ang intimacy, gamito nato lang isa ka tinaga siguro in a positive way, sip-sip. Hindi sala nga magsip-sip ka sa Diyos. Anong tao nga sip-sip how? Although nga negative, no? Do ka negative sang term. Kay kung magsiling ka nga sip-sip daw ka, ano ni bala? Opportunistic. Nga tao. Ha? Pero hindi man sala nga kita mag-desire nga i-bless. Hindi bala, alang-alang ka makadto sa tao, nga balaan mo, bisan inugpliti gani, wala. Di ba? Di nga makadto. Sa tao nga balaan mo, may ikasarang. Kaya yung pamangkot, ang Diyos may ikasarang. Oh. Kita gani, lantawa pala sa tinawhanon ang ginapangita ta? Ha? Lantawa, why ka nahadlukan mag-upod sa tao nga balaan mo may ikasarang? Ginahilanat ka kung mag-upod ka sa tao nga balaan mo, basi ikaw pang plitihon. Nga ikaw wala man inugpliti. Correct? Oh, pero pag ang tao ginupdan mo, may ikasarang. Di bala, nami mo yuhom-yuhom? Amen? Dira ka mag-close. Hindi ko hindi nyo pag-misinterpret, ha? Ha? No? Nga pabayaan mo na lang tong hindi ka mag-upod na sa mga pigado, pero kung wise ka, ha? Kung wise ka, di ba? Mag-close ka sa balaan mo, no? Pwede i-bless ang kabuhi mo. Okay? Kag wala na sang personalidad nga maglabaw pa sa Diyos. That's why sa iya taya mag-close. Okay? Hindi sa tao lang. Ginakumparar talang na iya ang sa tao. Pero wala yasang may maglabaw sa Diyos. That's why sa Diyos tayo magpinaka-close. Lantawa, anong ang basang Bible di? Kung basahon naton. Ano ko no? And Isaac, verse 21, entreated the Lord for his wife because she was barren, and the Lord was entreated of him.
And Rebecca, his wife, conceived. Wise. Balaan niya nga kaya sang Diyos eh. Ang hindi kaya sang tao, balaan niya nga kaya sang Diyos. Ha? That's why sa Diyos, magpaka-close ta sa Diyos. Gusto ta mag-grow ang aton pagtuo? Magpaka-close ta sa Diyos. Number 3. Number 3, factor, not only an influence, an intimacy, but number 3, also an in-depthness. In-depthness. Pastor, ano ning in-depthness? I-N-D-E-P-T-H-N-E-S-S. Buod silingon, dalom. Pero ang isa ka buod silingon sini, ang tao bala nga gagamit sang iya panghuna-huna kag seryoso siya sa iya na nahibaluan. Pamati, kadamo abi sa aton daw ang utok ta, no? Lapaw. Wala taga-isip mayo. Way taginapungkuan, kag way taginaisip mayo bala. Kag wala taginaseryoso. Hello? Now, look at sa 24:62 and 63, kung lang taon na ito, nabasa tayo na kaina. Ang point wala diri mga kauturan, and Isaac came from the way of the well Lahairoi, for he dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide, and he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. Pag-abot sa verse number 64, and Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. Verse 25, okay? 24 verse 1. 24 verse 1. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Ang isa ka bagay nga gusto ko diri, no, ipabalo, pag sili nga in-depthness, you are observant. Observant. Okay? Kabalo ka mo, mga kauturan, no? Kag ginaisip sang maayo, ginaseryoso. Lantawan nyo pala ho, nakita, mga kauturan, by observation, nakita ni Isaac nga ang Diyos nag-bless kay Abraham. Nga iamay. Sa 24 verse number 1, ano nga basang Bible? And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord hath blessed Abraham in all things. Nakita niya nga ang Diyos, nagpakamaayo sa iya amay. Sa tanan niya butang kagin seryoso na. No? Ginisip na maayo, gin seryoso na. Ni ano? Ni Isaac. Ano ang pagtubo sang pagtuo ta kay wala ta kaseryosuhan? Kasyalo sang aton understanding? No? Kulang kita sa observation? No? Kag wala ta ginaseryoso. Pero not with Isaac. Okay? Kita niya nga ang tanan na gin-promise ang Diyos, ginhambal sang Diyos, nga i-bless niya sa Abraham, nakita mga kauturan, nakita niya ni Isaac. Kaging seryoso na ni Isaac. Nga ang Diyos ni Papa, matuod yung Diyos.
Gintuman niya ang iya-promise kay Papa. Hello? Nakita iya kung paano ginbless ang iya amay. In chapter 25 and verse number 5, chapter 25 and verse number 5, look at that. And Abraham gave all that he had unto Isaac. Kabalo ka mo, this is still the fulfillment. Sang pulong sa Diyos that Isaac will be the heir. The promised heir. Ginpromesa nga manunubli. And right here, once again, sa isip ni Isaac, oh wow. God is true. God is faithful. God fulfilled this promise. Okay? Galing kayo kisa kung shallow lang iyang imo utok, daw wala malang sa imo, amo na kisa daw hindi mo lang ma-appreciate, kag daw wala sang dako nga impact. Wala sang dako nga impact sa kabuhi, taway, because wala kita sang in-depth consideration of what the Lord is doing. Nga ginahimo na sang Dios para i-build ang aton mga pagtuo. That's why may mga ara tumuloo nga nagdamo ang material blessing nila, pero ang ila pagtuo, why nag-grow? Why? Because wala sila sang in-depth nga consideration. Why nila ginisip tayo? Hello? That's why na-deceive sila, mga kauturan, sang temporal riches. Naintindihan ninyo? Not realizing na blessing na sang Diyos, that God is faithful, and that God has the purpose nga aman, nga gin-allow niya nga i-bless ang aton kabuhi. Pag shallow lang ang understanding sa mga tumuloo, what can you expect? Hindi na mag-grow. Inandaw lango-lango kaya sa imo pagtuo, nulabutaw ka sa imo pagtuo, you will never grow. Because faith is a serious thing. Isipon tagi diya, no? Muna ginapray naton, hatagan ta sa Dios ang paghangop. Amen. Matayog nga paghangop, mataas nga paghangop, madalom nga paghangop, malapad nga paghangop. Because it is indeed necessary so that our faith will grow. Okay? So ini gina-consider ni, hindi ni hapaw lang iya para sa kay Kay Isaac, as he observed what the Lord was doing to his father and to him personally. He was a son of promise. And the Lord fulfilled that. He has proven that God was a faithful God to him. Matutom nga Dios, mga kauturan. Hello? Kag nag-build na sang pagtuo ni Isaac. Okay? So kita, padurudalman taman. Padurudalman taman. Okay? Padurudalman taman ang mga tao nga ginpang-bless ang Diyos. Hello? Kagang blessings ang Diyos sa kabuhi ta. No? Hindi lang na pagpasipakpaki. Ang kaluwasan nga ara sa imo, isipa mayo. Muning pinakadako nga blessing ta. Kadamo, baliwala lang. Why? Because shallow lang ang pag-intindi ta sang aton kaluwasan. Why ta ginaisip mayo? Na? Naging kaluyan lang ta, kaging grasyahan lang ta sang Diyos.
For God so loved the world that He gave His only begotten Son. He gave His only begotten Son. That's grace. That whosoever believeth in Him should not perish. That's mercy. But have everlasting life. Si Pablo kung wala taging kaluyan sa Diyos, wala taging grasyahan sa Diyos, maimpirno kita, maantos kita tutubtob sa katubtuban, maging ulipon kita di sang kasalanan, ulipon na di sang bisyo, ano klase ka buhi may ara kita, kung wala taging luwas ang Diyos? We need to think deeply. Okay? Isa ka lang ulangon, sinimla nga, deep study. Deep study. Kinanglanon ta na, pungkuan ta, kag padurudalman taman. Ang pag-intindi ta sa ginahimo sang Diyos sa mga tao nga nauna sa aton, kag sa aton kabuhi personally. Ha? Okay? Influence, pero at the same time, paano ka ma-influensya kung wala mo man ginaseryoso? Why mo ginaisip na ayo nga, you will have, mga kauturan, a personal understanding. A deeper personal understanding of who God is to the lives of others and to your personal life. Ha? Sino ko nga luwason ko sang Diyos? Sino ko nga tugyanan ko sang Diyos? Hello? Ano siya nga klase sang Diyos? That even though I am not worthy, He will show His mercy and grace. And He would love me anyway. Ha? Kung di mo na pagpadalman isip, muna ngang pagtuo ta, wala gagro. No? Kay kasyalo sa aton. Hello? Kasyalo. Oh. Pag-abot iya sa joy ti, no? Simple lang iya makadlaw ta. Pero malipay ta. Pero inaya bunga na naiyasang madalom ta kay ang tawo iya nga wala nag-grow. Ayawang ka na iya pakadlaw. Oh, ang tawo nga wala nag-mature. Ayawang ka na pakadlaw saya kay ang ginaisip na hala puro problema. Puro lang problema. Okay. Amo nang iban ga hinarakhak na. Siya iyaga ko sa mood pagyapon. Hello? Pero pag nag-grow na ta sa pagtuo ta sa Diyos, bisan bugat sang inapasaan ta, sakit sa tagipusoon ta, ha? Philippians 4:4 lang tagyapon. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice! Muna nga bisan may ginapasaan ta, may kasakitan ta, kadlaw lang tagyapon. Amo na nga sa punulok sang kalibutan daw mga buang ta. Kaysa ilaya pag may problema, problema gid mo. Ha? Pag may namatyan, nandawan nyo bala pag may namatyan, magkinadlaw ka mo para sa ilaya, tabu. Para sa ilaya, namatyan ni, hinarakhak sila. Para sa ilaya, malain. No, sila nalipay pa sila nga napatay ni. Ang kisa mo gid man ha. Pero hindi na nalipay kita iya kay nga aman hindi ko napatay to sa iya ang napatay iya tumuluo mo na ato mo na sa langit kagabubuton na isang Ginoo iya kag kung nagmatyo ta sa pagtuo it is a faith that submits to the will of God. Ikabubuton na isang Dios maano ka pa da kontrahon mo pa na. Sa bagay, damo, tiniyon nga ginakontrata. Actually, si Isaac ni.
Pero makita naton diri mga kauturan. Kadto na ta sa Hebrews chapter 11 bala. Ang verse again basa ta. No? Lantawa bala, verse number 20. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Ginuuna si Jacob. Sinong panganay? Si Esau. Kapid sila, pero unagwa si Esau. Ha? Sa sulod pa lang sang tiyan, may rivalry na sila. Sa sulod sang tiyan, gaagaway sila mo kung sino mauna. Basahon na to, ang Genesis, yung basahon ta. Sa tiyan pa lang, gagaway na sila kung sino maunagwa. Oh? Kita mo, gagwa si Esau, gauyat sa iyakamot si Jacob. Pagwa ni Esau, pagwa sang iyang atiil, gauyat, gagwa man ang kamot ni ano? Una kamot ni ano? Ni Jacob kay gauyat sa tiil. Sa tiyan pa lang na. So dapat, ang mabaton mga kauturan sang ano? Ang mabaton sang blessing, kag ang magiging tagapanubli, dapat sino? Si Esau. Pero lawig-lawig pa ni nga istorya. Bot silingon pastor, malawig pa ni ang punto. Malawig-lawig pa ni nga istorya. Ang istorya ni Jacob kag ni Esau. No? Pero lipoton ta na lang ni. Kay si Jacob ya istoryahan ta man na sa sunod. Pero diri partly lang, no? Kay si Isaac di ang starring mo. Iyan ni Isaac pagtuo. Pero connected, kita nyo to? Connected sa iya mga bata. Oh. Number 4, it is a result of an intention. Intention. Buot silingon mga kauturan, nahibaluan ni Isaac ang kabubuton sang Diyos. Mag-agree ka mo sa akon niya, hindi tanan niya kabubuton sang Diyos, agree kita. Tama hindi? Ha? Sa ano nga instance? Kung ako lang pagustuhan, no? Hindi ni si Mrs. ang napangasawa ko. Doon hindi ka mo magpate? Kay before saya, may gusto ako yung nga iban mo. Galing hindi gusto sang Ginoo. But silingon ang pagtuo ta, resulta ini sa pag-realize ta sa kagustuhan sang Diyos. Nga dapat sa aton, mangibabaw ang kagustuhan sang Diyos. Hindi ta magtubo sa pagtuo ta, kung ang gusto ta, ang intention ta, ang masunod. It should be the intention of God. Now, si Isaac, kung si Isaac pagustuhan, kay sinoya ihatag ang blessing? Kay Esau. Kita mo ginsugo ya? Ginhambalan na sana ni Rebecca ha? Nga nagdam ko sa Rebecca, nga ang blessing, ihatag kay Jacob. Pero si Isaac, ang iya nga gusto, si Esau kiti, amo na ang kostumbre mo. Amo na ang kinaandan nila. Nga ang panganay, amo ang mabaton sang double blessing, kag amo ang maging leader sang clan.
Pero kung lang taon-taway man ay ginhatagan, importansya ni Esau, kay binaligya yaman kay Jacob, ilan sa sunod kung antana, no? Pero ang punto dire, ang gusto iya ni Isaac nga i-bless, si Esau. Amo na nga ginsugo iya si Esau. Pangayam ka, luto ko, makaon ko, pakamayo kung takadayon. Kung si Jacob gusto ya, on the other hand, maintindihan taman, kaya amo na ang naandan mo. Nga ang panganay, amo ang magbaton, blessing. Pero tandaan nyo ni, bisan panganay ka pa, kung hindi kaya takos, hindi ka pag-i-bless sa Ginoo. Ha? And besides na hambal na sang Diyos, si Jacob iya amuang, di balaan naman sang Ginoo, wala man niya sang may, no? Out sa foreknowledge sang Diyos, out sa omniscience sang Ginoo, balaan naman niya eh. Nga si Esau ya, baliwala sa iya ang iya nga pagkapanganay. Di ba? Oh. Karon ariya si Jacob, aggressive. No? Aggressive sa iya sa pagkapanganay. Karon, makita naton mga kauturan, ang punto diri, nga nag-abot, no? Gindayaan siya, we know the story, amen? Nabatian ni Rebecca, paborito yan ni Rebecca si Jacob, kay gabulig sa iya, paborito naman ni Abi ni Isaac si Esau, kay permisa ginapakaon mo. Permisa nalutuan sang iya pinangayaman. Hello? Dodumduman ko si isa kamigo ko nga pastor ba? Kontra gusto ang tatay, unbeliever ang tatay mo. Sa iya nga palangasawon. Okay? Hindi gusto, nya no ipakaon mo sa bata ko. Maestrang bata ya. Pangaluyagan siyang pastor. Sila sa tatay, ano ipakaon mo sa bata ko? Pastor ka lang? Pero nami, maalam ang pastor. Mangkot siya sa palangasawon niya, sila niya, anong paborito ni tatay mo? Sino ang paborito na ni tatay, isumsuman ang ulo sang ido. Ati kada kanto yan, may dala sang ulo sang ido. Hindi ayos. Ha? Ano kay kamo? Basi kung mga luyag kamo, basi kamo pa mga iyo bala snacks? O balik ta kay Isaac? Balik ta kay Isaac? Batian ni Rebecca, kung siling niya sa kay Jacob, dakop to, luto ta. Siling ni Jacob, ti adlo ka mo, basi mabalaan ni Papa, kag i-curse ako. Kaya hindi nakakita si Isaac mo, bulag na siya. Sa katigulangon. Siling niya, ako bahala. Hindi mamaya, ako bahala. Nagkuha sa to sang bayo ni Esau, ginpasoksok, kay balahibuhon si Esau, ginbutangan niya sang balahibo ang kamot ni ano? Ni Jacob. Tapos nagluto, gindala, niya ba kadasig ba? Sila niya ginbless ang Ginoo mo. Kaon siya, sila niya, ang imo baho si Esau. Pero imo tingob si Jacob. Kulbaan man si Jacob eh. Potiway gid, tapos siya kaon, gin-bless si Jacob. Pag-abot ni Esau, dala na niyang linuto, kibot si Isaac niya, sinuto ya. Hilibion si Esau, pero siling ni Isaac, hindi na pwede mabawi. Ang blessing sang pagkapanganay ato na kay Jacob. Hello? At first, daw hindi man mabato ni Isaac, pero diri sa Hebrews chapter 11 verse 20, nagpakita din nga, nag-ano siya? Nag-submit siya sa intention sang Diyos. Concerning the future,
that at the lineage of Jacob, ara ang blessing pakadto sa Misaya. Hello? But silingon ang pagtuo ta, isa ka faktor nga magbulig ni ang kabubuton sang Dios. Ang intention sang Ginoo wherein dapat kita mag-submit. Kaya kung gusto talang permi ang mangibabaw, ini mag-grow pagtuo ta. Amen. Although mga kauturan niya may mga kagustuhan ng Diyos sa linggo nga hindi ta gusto, pero kung gusto ta mag-grow pagtuo ta, submit ta sa intentions ng Diyos. Wala na pinakamaayo nga kabubuton ang kabubuton sang Diyos. Masakit man batunon, mabugat man batunon, pero pag nagsubmitar ta sa kabubuton sang Diyos, buligan na nga ang pagtuo ta, magdako. Nga sa panahon nga nabudlayan ta, magbaton. Sa panahon nga nabugatan kita. Sa panahon nga nasakitan kita. Amo ng panahon na kinanglanon ta, magsandig sa Diyos. Correct? Kag amo man ang panahon nga imold sang Diyos ang aton pagtuo nga magbakod, nga magdako. Ha? Hindi ta maging self-willed, but we need to be submissive to the best intention of God. Pero may tagahambal, ang pinakamaayo nga dalanon sang Diyos. Ang pinakaayo nga kabubuton sang Diyos. Hello? So submit ta sa intention sang Diyos sa aton kabuhi. Muning gina-emphasize di nga isa sang karakter sa pagtuo ni Isaac, no? Nagsubmitar siya sa kabubuton sang Diyos. Although masakit sa iya nga gindayaan siya ni Jacob. Di ba tuntuhon ka sang bata mo, hindi ba sakit? Ha? Knowing the fact nga bangod sina, ang imo kagustuhan nga maayo para sa pinalangga mo. Why man, no? Why mag-abot sa iya? Nevertheless, if it is the will of God, then it is a test to our faith if we will still rely upon God's will. Amen. God wants a submissive faith, not a rebellious one. Okay, that's Isaac's faith. I hope tonight nakabulig ni sa aton. No? Mga bagay sa kabuhi ta, nga kisa hindi ta mabaton, hindi ta gusto, pero ginaalaw na sang Dios para buligan ta, nga magtubo ta sa aton pagtuo. Pero first, we need to learn to submit to His perfect will. Loving Lord, Heavenly Father, thank you, God, sa sining simple nga mensahe. Thank you, Ginoo Lord God, bisan pa sa imo mga pulong. Thank you for the lives of these heroes of faith. And tonight, it is the faith of Isaac that we have studied. Ginoo, pray kami, nakabay pa ang pagtuo sing sininga tao o Dios, maka-influence sa amon, makabulig sa amon, Ginoo, parang ang pagtuo namon mabuligan man nga magdako. Right now, dalang mga anak nimo sa altar liwat para sa pag-istorya sa imo, kag kun ano Lord ang ginpakig-istorya mo sa amon sa sininga gabi concerning sa amon mga pagtuo. Buligi kami nga maging honest. It's a personal thing. It is a personal thing. Di kami mahuya mag-istorya sa imo. Like Isaac.
He has that intimate fellowship with you. That daily meditation towards sa imo ginuamay. You come to the altar and let us talk to the Lord. Muning ginanglanon tagid ma-learn. Kay way gatubo pagtuo ta kis aga palayo ta sa Ginoo. Because hindi ta ka-submit sa kabubuton sa Dios. Instead nga mag-submit kita, nag-rebelde kita. Why? Ang aton kaugalingon, personal intention. Among gusto ta matuman. But our faith in God requires submission. When situations seems to be contrary sa aton kagustuhan. Can we still believe God when the situation seems to be opposite sa aton kagustuhan? Well, if we believe God, we will prioritize Him. We will obey Him. We will submit to Him. And we will be willing to face the pain, the hard situation, because at the end of the day, pag nakita lang sang Dios nga na-prove naton that truly we believe in Him, sobra pa ang ibalos sang Diyos sa aton. Labing balaan niya Dios, salamat gid sa sininga tinion, liwat, wherein Ginoo Amay, na-instructionan kami sa imo mga pulong, na bless kami Ginoo sa kabuhi sa mga baganihan sa pagtuo. Na bless kami sa pagtuo ni Isaac. Lord Jesus, we want it to be real sa amon niya kabuhi. We want, Lord, to see our faith growing. So tonight, padayon kami Ginoo nagatugyan sa imo sang amon mga concerns. Especially Ginoo sa pagtubo sa amon pagtuo, pagtubo sa amon pagpalangga sa imo. Sini nga gabi ginatugyan man namon sa imo Ginoo ang pinaka-ministry sini nga simbahan. The main thing, mga kalagson tawo. Padayon kami pray Lord nga dugangan imong mga tao magkalaluwas. Ang soul winning endeavors ang sini nga simbahan. Ang mga membro Ginoo nga magiging soul winners. Hindi namon ipagpabayaan. Muning pinakatrabaho namon. Kag ang diligence Ginoo Amay bisan pa sa pag-disciple. Gapray kami nga buligan nimo Dios ang amon mga disciplers nga maging mapinasinsyahon, magiging passionate, magiging powered, O God, sang balaan nga Espiritu. Gapray kami, O Dios, nga dugangan pa nimo ang mga magkalaluwas, madugang sa simbahan, nga magiging dako, nga galamito nimo. Amay. We continue to pray
Sa ngamon Ginoo Dios nga mga group leaders, mga staff namon, mga workers, buligan nimo Amay, mga miyembro, mga nagamalasakit, ang pag-ayo mo, ang pag-lig-on mo, pag-supply mo, ginaampo na kon sa imo Dios. Mga salakyan namon ang pagtipig mo always, mga drivers namon, mga nagapanugat, ang pag-take care mo Lord, safety. Every time magbiyahe ang mga salakyan. Gapray ako Dios ang imo divine protection always. Pagpabugana mo Ginoo Amay, pagsugata mo sa mga kinanglanon sa imo mga anak. Bisan pa Lord God, sa pag-ayos sa mga nagamalasakit, sa pag-lig-on, pag-comfort. And even Lord God, ang amon mga commitments, buligan mo, paintsindihon mo ang mga miyembro. Nga kung ma-fail sila Lord sa commitment, hindi solusyon nga mag-untat sila. Ang solusyon nila, Ginoo, mas thorough nga prayer, mas intimate nga fellowship sa imo. Kag tagipusoon, Ginoo Amay, nga may ara commitment. Bisan pa Ginoo Dios. Gapray ako Amay nga sugataon mo ang daily nga pagginanglanon sa tag sa kapanimalay. Ang commitment namo para sa lote, sa extension. Thank you, Gid, sa paggamit mo sa imo simple nga mga katawhan. Ikaw nakabalo magpanumbalik sa manawang Pinoy sa pagpakamayo, dugangan mong vision, dugangan mo ang love sa ministry, padakua ang tagipusoon, padakua ang palananawon, padakua ang mga kamot sa paghatag. Gapray ako Dios nga ikaw Amay ang magbulig sa tagsa ka problema, mga panimalay, between sa mga mag-asawa, mga kabataan. Gapray ako Dios nga buligan nimo palihog. Gapangamuyo ako nga ikaw magpatunga, mabugos ang mga panimalay. Gapray ako Dios bisan pa Amay sa mga palaabuton ng mga buluhaton, kay Pastor Ramonit, ipamutang ang tanan, suplayan nimo, padala ka sa mga bisita, magkalaluwas, madugang sa mission work. Kagbisan pa ang bag-o nga teleponan dito Ginoo. Kay nabakal na dito ang duta nga ila, kag ang balay nga ila Ginoo, tipunan, kinanglanon sila sa bag-o nga teleponan. So gapray kami nga ikaw ang plastar Ginoo. Ang kusog, ang kakugi, ang kapisan, ang katutom. Pagtuo hatag mo kay Pastor Ramon po siya panimalay. Mga mission works namon, mga pagkinanglanon Ginoo sa lote man, sa building. Mga mayong lawas sang mga pastors. Panimalay sang mga pastor, missionaries. Lord, pray ko, gamiton mo, pakamayohon nimo. Tagsa ka mga alagad nimo, buligay Ginoo Lord nga hindi kami maglisa sa dalanon nga gusto mo para sa amon. Kag i-bless nimo Lord ang mga trabaho, ang mga palangitanan, ang mga negosyo, ang mga transaksyon sa mga kauturan, ang mga applicants namon nga makaangkon sila Ginoo Amay trabaho, nga maging blessing sa buluhaton nimo Amay. Maging blessing sa ila pamilya. Agabay pa kung natuman na ang ila ginapangayon, di nila kalipatan ang ila commitment sa imo. Saad sa imo Ginoo. Gapangamuyo ako Amay, nga Lord, palihog, i-bless mo buwas ang among pagpanimbahon. Bless us with a good attendance. Mga membro, magiging seryoso sa ila attendance. Mga bisita, nga madamo Ginoo, ikaw magpadala. Kaluwasan sa mga bisita. Hatagan mo kaalam imo alagad sa pagwali buwas. Mga alagad nimo Ginoo. Lord, i-bless ang among tithes and offerings. Masugata ang daily nga pagkinanglanon. Padakua Ginoo Amay para damo pang mahimo namon sa ministry. Sa sininga gabi, salamat sa ulan. Gapray ako nga tipigan mong lawas ang tagsa-tagsa sa pagpalauli. I-safety mo palihog ang mga nagabalatsyag sa lawas. Ayuhon mo palihog Amay. So sininga gabi,
batian mo, may mga gina-pray, may mga iban sa mga kauturan, may mga unspeakable prayer sila. Palihog, Lord, pamatii, hatagi sabat according sa imo kabubuton. Sa liwat, Ginoo, tanan niya pagdayaw kag pagpasalamat, ginauli namon sa imo. Salamat, 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 gid. Sa ngalan ni Jesus Christ, nga mo Diyos ag manluluwas. And all the people of God says, Amen, amen, amen. Okay, so sa liwat, mayong gabi sa tanan. God bless everyone. And once again, to God be the glory. Amen.